Nakaugalian na ni Jerry na tumambay sa itaas ng puno sa tuwing magyoyosi. Malaki at maraming sanga ang punong iyon na malapit sa bahay nila. Biyernes Santo ng araw na iyon at wala siyang ibang ginawa kundi ang manigarilyo at tumambay sa puno. Hoy, bumaba ka nga dyan. Malas yung ginagawa mo. Sita sa kanya ng asawang si Ruby. Nag-imbento ka na naman ba ng bago mong pamahiin? Hindi ako nagbibiro. Jerry, bumaba ka dyan. Bawal lumakyat sa puno tuwing mahal na araw. Dahil nakabikti dyan si Judas. Ang lakas ng tawa ni Jerry. Malapit na maubos to. Pumasok ko na nga lang sa loob. Sabay buga niya sa usok ng sigarilyo. Alam mo, napakatigas talaga ng ulo mo. Balang araw, pagsisisihan mo rin yan. Padabog na tinalangkuran siya ng babae at ibinagsak pa ang pinto nang pumasok sa loob. 3 yosi ang inubos ni Jerry bago niya naisipang bumaba sa puno. Paglundag niya sa ilupa, may itim na usok na biglang tumambad sa harap niya. Nagpaikot-ikot ito bago pumasok sa bibig niya. Bigla na lang nanlamig ang pakiramdam ni Jerry. Parang nagyayelo ang buong katawan niya. Sa takot ay dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay at nagkulong sa kwarto. Saan nanggaling ang usok na pumasok sa katawan niya? Isang makapal na usok na hugis katawan ng tao, ngunit walang ulo. Mula nang pumasok ito sa loob ng kanyang katawan, ay hindi nagbago ang malamig na pakiramdam niya hanggang pagsapit ng Sabado de Gloria. Lalo pa itong lumala. Dumating sa puntong nanginginig na ang buong katawan niya at tagaktak ang pawis na lumalabas sa kanya. Bigla siyang nakarinig ng boses na hindi niya alam kung saan nagmula. Bihag ko ang katawan mo. Tumindig ang mga balahibo ni Jerry. Nagsimulang magwala ang puso niya. Sino ka? Nasaan ka? Nandito ako sa loob ng katawan mo. At susundin mo ang lahat ng gusto ko. Kung ayaw mong sirain ko ang iyong katawan. Nakita niya kung paano gumuhit ang malaking sugat sa kabilang kamay niya. Gusto kong saksakin mo sa puso ang iyong asawa at itali ang katawan niya sa puno mamayang gabing paglitaw ng bilog na buwan. Kapag binigo mo ako, ikaw mismo ang ibibitin ko sa puno. Lalong kumabog ng malakas ang dibdib ni Jerry. Hindi! Ilang beses mo na akong ginambala dahil sa pag-akit mo sa aking tahanan. Sinira mo ang mahabang panahon ng aking pagtulog. Kaya humanda ka sa gagawin ko sa iyo kapag hindi mo sinunod ang aking utos. Pagdating ng bilog na buwan, inihanda ni Jerry ang kanyang sarili. Inilabas niya na ang lahat ng tapang sa kanyang katawan. Lumuluhang nilapitan niya ang natutulog na asawa habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Sa huling pagkakataon, dahan-dahan niyang hinalikan sa noo ang asawa at ibinulong ang salitang, "Mahal kita."
Pagkatapos nito, ipinikit na niya ang mga mata at itinarak ang patalim sa dibdib ng babae. Nanginig pa siya nang maramdaman ang pagsigaw at pagwawala nito. Paulit-ulit niyang ibinaon ang patalim hanggang sa huminto ito sa paggalaw. Pagkadilat niya, wala nang buhay ang duguan niyang asawa. Mabilis na binuhat ni Jerry ang bangkay ng babae at ibinitin sa puno gamit ang makapal na lubid. Doon siya napahagulgol at niyakap ang nakabikting katawan ng babae. Kinabukasan, diniumog ng mga tao ang bangkay ni Ruby na nakabikti sa puno. Agad ding dinakip ng mga pulis si Jerry dahil sa mga taong tumistigo sa naganap na krimen. May nakakita raw sa kanya kagabi sa ginawa niyang pagbikti sa katawan ng babae. Ngunit napanghinaan lang magsumbong agad sa pulis. Maniwala kayo, napag-utusan lang ako ng dyablo. May demonyong nakatira dyan sa puno. Siya ang nag-uutos sa akin nito. Papatayin niya daw ako kapag hindi ko ginawa. Maawa kayo sa akin. Hindi ko ginusto ito. Wala nang naniniwala kay Jerry sa mga sinabing iyon. Ang tingin sa kanya ay isang baliw na lalaki. Nang maisakay siya sa pulis car, ay dinungaw niya ang bintana para tanawin ang kinaroroonan ng puno. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang masilayan ang itim na lalaking mabalahibo ang katawan at may ulo ng kabayo. Nakangisi ito sa kanya habang nagbubuga ng usok mula sa tabakong hawak nito. And I will always love you. Oh, we'll always love you. Hoy, inaan mo boses mo. Sita ng kuya ni Daryl sa kanya. Kuya naman, nagpa-practice lang ako kumanta. Mahal na araw, tapos kumakanta ka. Malas yan. Itigil mo yan. Kuya naman, ini-improve ko lang naman yung high notes ko. Dahil next month, bala ko sumali sa singing contest sa kabilang bayan. Pero, bakit kailangan sobrang lakas pa ng boses mo? Tapos, nandyan ka pa talaga sa labas? Umasok ka nga rito sa loob at may sasabihin ako. Kapag ganoong seryoso na ang itsura ng Kuya Jet niya, ay kailangan ng sumunod ni Daryl para hindi makatikim ng palo sa puwet. Ano ba kasi yun, kuya? Bawal mag-ingay tuwing mahal na araw sa labas dahil baka magising sila. Sinong sila? Yung mga aswang na nagtatago dito sa lugar natin. Ayaw nila ng maingay at lalo silang delikado ngayong mahal na araw dahil lumalakas ang kapangyarihan nila. Kuya naman naniniwala ka roon? Ang tagal na natin dito pero wala namang aswang na nagpapakita. Wala talaga dahil invisible sila tuwing mahal na araw. Kaya nga, mas delikado sila ngayon dahil hindi natin sila nakikita. Kaya anumang oras ay pwede nila tayong atakihin at wala tayong magagawa para iligtas ang mga sarili natin. Ay sus, bawang asin lang ang katapat ng mga yon.
Hindi sila tinatablan ng mga ganoon kapag invincible sila. Walang makakapantay sa kanila hanggat hindi natatapos ang mahal na araw. Kaya sumunod ka na lang sa akin dahil mabuti na ang nag-iingat. Nang gabing iyon ay nag-aaway na naman ang magkuya dahil sa pagiging pasaway ni Daryl. Inutusan siya maghugas ng mga pinggan pero ayaw niya itong sundin at nagkataong nabasag pa niya ang isang plato sa kakadabog niya. Ang kuya niya ngayon ay walang tigil sa pagbubunganga. Dinig hanggang sa labas ang boses nito. Nabubulabog na pati mga kapitbahay. Iyan na nga lang ang may tutulong mo rito sa bahay. Hindi mo pa magawa. Wala ka na bang ibang ginawa kundi ang kumain matulog? Kaya lumulobo yung katawan mo sa katabaan. Magbago ka na dahil bagong taon na. Kung buhay lang si mama ngayon, sigura. Naputol ang linya ni Jed nang biglang nabutas ang dibdib niya at tumilapon sa sahig ang tumitibok na puso. Sindak na napaatras si Daryl at nanlaki ang mga mata. Kuya Jed! Bago pa bumagsak ang katawan ni Jed, ay naputol na ang kabilang braso nito kasabay ng pagbutas ng iba pang bahagi ng katawan nito. Parang may hindi nakikitang kamay ang nakahawak dito at sinisira ng ganoon ang katawan ng lalaki. Pagbaksak ng katawan ni Jed, biglang nahati sa dalawa ang katawan nito. Bumaha ang sariwang dugo at laman sa sahig na kinalalagyan nito. Napaiyak na si Daryl sa takot, lalo na't bigla siyang nakarinig ng mababangis na boses ng mga hayop, ngunit hindi niya nakikita. Ito na kaya ang sinasabi nilang mga aswang na hindi nakikita ng mata? Sindak na nagtatatakbo si Daryl palabas sa likod ng bahay. Ngunit hindi pa man siya nakakarating doon ay bigla na lang may mga kamay na humila sa paa niya. Natumba siya at hindi nakatayo nang maramdaman ang iba pang mga kamay na humawak sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Ramdam niya ang mga kamay na may matutulis na kuko, ngunit hindi niya nakikita ang mga ito. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Daryl habang punong-puno ng sindak ang buong anyo niya. Ilang sandali pa, ang katawan niya ay nahati sa 4 na bahagi kasabay ng pagkalat ng mga laman at dugo sa sahig. Kinabukasan ay sindak ang mga tao nang matagpuan ang bangkay ng magkapatid sa kanilang tahanan. Ganito rin ang itsura ng mga naunang biktima nung nagdaang mahal na araw. Tuwing sasapit ang mahal na araw, ay palaging may namamatay sa lugar nila. Lahat ng mga biktima ay namamatay sa ganoong paraan. Karamihan ay iyong mga taong lumilikha ng labis na ingay, lalo na tuwing gabi. Gawa na naman ng mga sibulong, sabi ng isa habang tinatakpan ng ilong dahil sa masangsang na amoy ng bangkay. Sibulong ang tawag nila sa mga aswang na hindi nakikita. Anak! Isang sigaw na umalingaw sa buong paligid na ikinabulabog ng mga kapitbahay. Isang bagong biktima na naman ang tinamaan ng kakaibang sakit sa baryo ng San Diego. Ang anak ni Aling Lusilda ay natagpuan sa kwarto nito na nangingitim ang buong balat at tinabunan ng makakapal na sugat. Ang mga sugat ay nilalabasan ng iba't ibang insekto. Hindi nakalapit ang pamilya ng biktima
dahil sa dami ng mga insektong lumalabas sa katawan nito. Kaya si Aling Lucinda ay wala nang nagawa kundi ang humagulgol na lamang ng iyak habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos na bangkay ng nag-iisang anak. Alam ng lahat na nagagawa iyon ng mambabarang sa kanilang baryo na nakatira sa dulo ng gubat. Noong una ay wala silang magawa para labanan ito dahil sa taglay na lakas na kapangyarihan nito. Pero nang magtagal ay nagkaisa ang mga tao at nagkaipon ng lakas para sugurin ang matanda. Hindi na kami makakapayag na may mabiktima pa ang mambabarang na yan. Oo nga, ngayon marami na tayo. Kailangan na natin siyang ligpitin. Sumugod ang mga tao sa gubat at nilakbay ang tahanan ng mambabarang na si Garandula. Lahat sila ay may daladalang sulok, itak, palakol at iba pang armas na panlaban sa matandang mambabarang. Tapusin na namin ang kasamaan mo, Garandula! Aba. Kailan pa kayo nagkaroon ng lakas ng loob para sugurin ako? Hindi ba't ilang beses ko na kayong binalaan na kaya kong ubusin ang buong lahi nyo? Oo, alam namin yun. Kaya nga kami sumugod dito. Dahil may sapat na kaming lakas para labanan ka. Hindi mo na kami matatakot ngayon. Ikaw ang dapat matakot dahil ito na ang huling araw mo sa mundo. Akmang susugurin na ang mga tao sa bahay kubo ng matanda. Ngunit hindi sila natuloy nang sumigaw ito ng isang ritual. Sandali pa, biglang nagsidatingan sa paligid ang mga itim na ibon at sinugod ang mga tao. Marami sa mga ito ang nasugatan at namatay matapos dalhin ng mga ibon sa ere at ibinagsak sa lupa. Nagpakawala ng malutong na halakhak ang matandang mambabarang. Wala na kayong magagawa ngayon. Hindi nagpadaig ang mga natira. Itinuloy nila ang pagsugod sa matanda at itinaas ang armas. Hindi na nila alintana ang mga ibon na patuloy na umaatake sa kanila. Walang awang pinagsasaksak nila ang matanda gamit ang kanilang mga armas. Ang iba pa ay inihagis pa ng sulo ang bahay nito at di nagtagal ay nagliyab. Nang maghina ang matanda ay kusang nawala sa paligid ang mga itim na ibon. Itinali nila sa isang puno ang matanda at sinalaban ang katawan. Habang nasusunog, ay nagbitaw ng sumpa ang matanda. Sa oras na wala na ako, muling mabubuhay ang aking mga lipin at sila ang susunod na magpapahirap sa inyo. Akala ng mga tao ay payapa na ang kanilang lugar mula nang mapaslang ang matanda. Ngunit pagkalipas ng 10 taon, sunod-sunod ang pag-atake sa kanila ng iba't ibang nilalang. Nagkaroon ng maligno sa bawat puno at sino mang umakyat dito ay sasapian at uutusang pumatay ng kapwa. Nagpagala-gala sa kalangitan ang grupo ng mga itim na ibon at sa tuwing makakakita ng taong naglalakad sa gabi ay kanilang susugurin. Ililipad sa taas saka ibabagsak sa lupa. Nabuhay rin ang mga aswang na kung tawagin ay sibulong. Mga uri ng aswang na hindi nakikita ng mata. Mas madali silang nakakapatay dahil walang nakakakita sa kanila. Ang mga nilalang na ito ay ilan lamang sa mga alipin ni Garandula
na kanyang binuhay para maghasik ng lagim sa naturang lugar tuwing sasapit ang mahal na araw. It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like your rain is pouring all over me. You make me feel free. I want